Nung nakita ko siya sa Rebel, sabi ko, wow, sino to? Ang ganda-ganda na. Anong sino? Naka-work na tayo before. Sa tingin ko, parang nabulag niya ako. Tingin ko, gwapo siya. Nakita ko siya. Tapos crush ko na siya. Ganun. Yay. Kinilig. Hi, I'm Patty Mendoza. I'm 28 years old and I currently work in advertising. Hi, I'm Arvic Tan, 31 years old. Currently working as a business dev for an events and dining affairs / chef. Wait. I'm JC, I'm 33 years old, I'm a creative. And I'm Sophie. I'm 31 and I'm also creatives. I'm Bart Noe Palma, 58 years old. I'm Ning Palma. I'm 61 years old. Nag-work ako 22 years. Then, sa ngayon, ang ginagawa ko, online selling sa mga body kits. Ako naman, I worked for 32 years as executive assistant ng Vice President. Paano ko siya nagustuhan? Hindi ko alam na slip siya doon sa stairs nung sa Ali Mall eh. Nasa loko. Tapos nagkatinginan na tayo. Isang araw naghihanda, naglaro ang tadhana. Binigyan ako ng class na pang second year. And doon ko siya na-meet. Tapos, nag-ask ako ng help for homework. Ayun. That's how we met. When we met sa commercials, ano pa kami, super bata pa namin. And then years later, we met again sa Rebel naman. Yes, Tapos yun. Very young. Agree ba? Yeah. In agreement kami. Food deliveries, online shopping. Siyempre, I'm a girl, so I invest in my looks, diba, in my appearance. Kailangan ko rin siya sa work ko. And also, kasi kuripot din talaga siya. Naku, sorry na. Ano lang, mga maliliit lang na item sa online. Yun lang. Plano ng dates. Parang ako yun. Oo, siya. Yes. Si Arvic. Pareho ba tayo? Baka mali. Dates? Parang ikaw, no? Ako ba? Lately, siya na. Yun din naman yung gusto ko sa kanya. Every now and then, lagi siya magyayaya, punta kami dito. Like, if there's a new restaurant or may bagong place na nag-open na pwede namin puntahan, he plans. Madalas kami dati mag-beach. Yan ang ano namin. Kasi puro work. Kailangan pag weekend, nagbi-beach naman kami. Mga dinner date. Actually, mga dinner dates kasi, ano na siya eh, parang spontaneous na. Hindi siya, well, unlike pag may special occasion like Valentine's Day or anniversary. Oo. Paggala mode sa akin. I'll be the one to drive eh. Tapos, pinag-iipunan niya talaga yan. So, alam ko, siya gagastos lahat dyan. Gala ito. Ako gala. Ay. Ako yung mas mahilig mag-go around. Parang both. Wow. Oo, sige. Parang ako na lang. Sige. Yeah. Pero sino sa inyo yung mas minsan lang naman mindset kapag bakasyon? Ano lang? Si Arvic talaga yung minsan lang. Siguro okay din kasi we have to find that balance. So, hindi naman pwedeng all the time. Gastos, di ba? Dapat most of the time, ako, yung parang mindset ko, dapat mag-meet sa gitna. Kasi hindi naman may iwasan na may differences eh. So, ayun, adjustment. Gano'n. Kailangan mag-align. Minsan 100 siya, 0 ko. Or vice versa, 100 ako, 0 siya. So, ayun, adjustment lang talaga. Parang sinasagot naman niya lahat. Kasi yung pera ko lang. Tapos lahat na expenses sa kanya sa bahay. Pa ba? Mga bills, utilities, groceries. Tapos ako yung mga et cetera lang ako. I would say a big part
of the influence, syempre, is because our generation, super, di ba, wala pa yung mga online applications for shopping, tsaka social media, malaking bagay na rin, di ba, unlike before. So, I would say, yun yung pinaka-factor that affects. Kasi pag open mo ng phone, ay, oh my gosh, may gusto ko bilhin, okay. Na-experience namin yung medyo pre-digital na, no, na era. Yes, kasi yung medyo traditional way na yung mindset na kailangan mag-save, you know, para at least you have something to enjoy in the future. So yeah, may factor na. Tapos talagang cash yung ipon noon, like piggy bank, or cash na nakasobre, ganyan. Tapos nakikita mo siya physically. Now kasi it's digital na. So, it's very, very different from before. But at least now, kahit nakapag-save ka, at least nakikita mo na kumikita yung savings mo. Yun na. Ngayon, kasi yung mga online, ang bilis. Dati kasi, punta ka pa ng mall. Kung umuulan, tinatamad na ako. Wag na, hanggang sa na mawala na sa isip mo. So, natipid mo. Ngayon, add to cart ka na add to cart. Hindi na nag-iisip. Buy na buy. Oo, ano na Hanggang yun? sa, in the end, naging na, yung trash na lang. Hindi mo naman pala kailangan. Yun. Hindi na hype lang yun minsan. Uy, ganda. Yun na hype lang sila. Sa ngayon ngayon, kasi before hindi kailang pag-iipunan mo kung anong gusto mo. Dati naman, ano lang naman ang kailangan bilhin. Usually shoes, pants, and shirts. Yun lang naman. Ngayon, mga gadgets, ang damakma. Oo. Yung telepono lang sa bahay, pwede na. Telebabad. So, when we started dating, may mga napapansin ako kasi ako parang, when I have money, I don't really parang plan ahead. So, what happens is, kung ano yung meron ako, I just spend. Siya kasi, he's a lot more mature than me. So, yun yung nakita ko na parang, in a way, I also looked up to him na I want to have that kind of mindset when it comes to money. Kasi he really plans. Not super responsible, I think. Pero definitely, parang dami ko na nagkaroon ng bad investment, natalo, nalugi. So I think it's from there. Tapos na-adopt na lang din pati yun. Because I saw the mistakes he made also and I learned from that in a way. Yeah. Siyempre, as a boy, ikaw gagastos. Parating, ewan ko hanggang ngayon yata, ganun pa rin. Pero minsan, siyempre, pipitik-pitikin mo rin ikaw naman gumastos. Yun yung dati. Of course. When we were starting to date kasi, si Sofia, kumikita na eh. Yeah, I was a working student. Working student, kasi yung passion niya dancing. At the same time, I was earning. kumikita siya doon kasi nga, company member siya sa ballet, so may income talaga, regular income. Ako naman yung, syempre yung pandi ko galing sa Baon. Baon. Show your back ba kayo? Oo, naman. Baka mamaya matrap ako. Diba? Mahirap na yun. Ako pala bubuhay sa kanya. Nung nagka-show the money na, ano yung naging reaction nyo nung nalaman yun? Wow! Ang laki! Kuripot ba siya? O ayaw gumastos? Ako talaga, gusto kong malaman. Kasi I don't want to walk into it blindly na, ito lang pala yung meron, di ba? Siyempre, as a woman din, kailangan alam mo na rin yung mga ganyang bagay. Pinakita niya naman sa akin. So, medyo, at least may relief na parang, okay, naman siya, ready naman siya. So, may peace of mind din ako na kaya niya. Kung kaya niya, kaya namin. Kaya namin tatlo, di ba? First, no. Kasi dating stage naman, di ba? Parang, hindi pa siya ganun ka-deep na yun yung sinishare. Pero when we were, siguro, Like plan. very serious na we see each other in our future na dun na-open up na, okay, so ano yung, mo, parang financial status mo ngayon? Are we aligned ba? Or kailan yung target, ganun? Sa planning Sa stage. planning stage. Na para sa future, as bagong married couple, di ba?
since naubos yung pera sa wedding, eventually, para ma-enjoy yung, the rest of our lives together. For now, we want to, of course, save up for Basti's future and our future as well as a family. Ngayon, syempre, more than, syempre may travel, investment. It's like iba talaga, from 0 to 100 in a span of yes. So, very drastic change. Siyempre sa pagtanda, kailangan namin yun. Kailangan namin paghandaan. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Kailangan may inaalat din kaming pera sa pagtanda. Yes, tsaka mas may harmony naman. Yeah. Parang mas gauge na namin. Yeah. Ano ba? Kasi parang when you're in Responsibility. kailangan mo intindihin talaga yung why we are who we are. At the end of the day, to avoid parang unnecessary conflicts, para, di ba? Yeah, tsaka siguro yung changes is, of course, after namin maging family, we have lots of responsibilities na before wala naman. 'Di ba? So I guess, nagkaroon din kami ng clarity na, okay, eto dito ka, ako dito ako. I think yes, kasi before medyo nagbibilangan pa yun, no? Since hindi pa shared yung lahat. Yeah, parang dati, your money is just your money. Tapos sa akin, it's just my money. Now it's more of like, Our money. it's shared. Yeah. Meron pa din, pero meron din kaming shared. Nagastahin mo yung... Para sa pamilya, yun. Yan lang naman yan eh. More on save siya. Pero pansarili, hindi na. Siguro my advice for couples would be, don't be shy to ask questions. So if you have non-negotiables, if you have needs that you want to be met, i-communicate mo lovingly with your partner, di ba? I think number 1 talaga, communication. Ano yung hanggang saan ka? Or, okay na yung mapag-usapan. Very clear na okay, hanggang dito lang ako, ikaw hanggang dyan. Saan ba tayo? Para hindi kayo mag-clash. Kasi the last thing, di ba? The saddest thing, maghiwalay kayo because of money. Yes, okay yung mag-enjoy ka now, pero okay din na prepared ka for the future. So, kumbaga, if may fun ka, may pera ka, wag mo i-100% sa for fun lang. You have to set aside them for, for emergencies. Yeah, and you also have to talk to your partner. You have to be aligned, kumbaga, with your goals. For example, both of you want to have children in the future, both of you want to have a house, ganyan. Kailangan you're walking the same path. Ganun. So, 10 to 20% of your income, keep mo yan. Yun ang keep mo yan. Para maipon mo. Then, ipunin mo rin yung isang, on top of that, i-ano mo rin yung, kailangan ko bibili ako ng bagong gadgets. Iba rin yun sa personal savings mo. Yun lang sa akin, ganun ginagawa ko. Wag niyo akapin yung puno na hindi niyo kaya. Yung gano'n. Alam mo yun, wag gagastos na hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Dapat alam mo yung spending and savings mo, ika-categorize mo yon, yung needs and wants. Alam mo, may gusto kang bilhin online, palipasin mo muna siya, yung gano'n. Hanggang sa mawala na sa isip mo, or kung talagang gusto mo, go for it, pero okay na yung hindi ka bongga. Bongga naman ng savings. Yun. Diba? Emergency fund. Yeah, pwede. Emergency fund. Yeah, ayun. Kasi nga, aanin mo ang love kung wala nang money. Planning for the future. Yes. Agree. Love is kilig. Pero kasama pa rin dyan yung realidad ng buhay na kailangan yung mga challenges sa harapin nyo, sabay. Pareho kayo ng goal na hindi kayo maghihiwalay ng daan. Yun ang importante.
pipiliin kita araw-araw dahil mahal kita. Ako naman pipiliin kita araw-araw because you're you and I wouldn't have made it all through these years without you. Dahil magaling siya sa bahay, maano siya sa pag-aalaga. Hindi lang sa akin, pati sa mga anak. Pipiliin kita araw-araw kasi mahal kita. Diba? Hanggang sa pagputi ng ating buhok. Puti. Ngayon. Promise. I'll stay with you forever. Naglarong Pagpipiliin ko siya araw-araw dahil una, mahal ko siya. Pangalawa, nasa kanyang pera ko. Ako, iba yung answer ko. Gusto ko may font dito. You're the one for me. Well, tapos yung U, tapos yung D, naka-bold. Okay.